Good day mga paps, mga passion. Magbibigay lang tayo ng tips about sa nagtatanong sa atin, yung ating kapatid na may Rusi Passion din. Nagtatanong siya anong pwedeng gawin. Kasi yung problema ng motor niya ay napundi na. Kasi nga ang yung ano niya, yung headlight ng motor niya, yung Rusi Passion niya is fully LED na. Ayan ang mahirap ngayon sa mga bagong motor ngayon, lalo sa mga scooter na fully LED na. So, pag napundi, palit buong headlight talaga ang mangyayari. No? Bihira lang yung gumagawa talaga ng mga nagmo-modify ng mga ganitong klaseng headlight. Okay? So, Pops, pasensya na, ngayon lang ako nakagawa ng video, medyo busy tayo. So, itong papakita ko sa video ay hindi to tutorial Papakita ko lang para kahit paano magkaroon ka na ng idea kung anong pwede mong gawin. No? Anong pwede nyong gawin sa Rusi Passion nyo or any motor na fully LED na. Kasi ang problema kasi sa mga built-in na headlight na fully LED, hindi yan napapalitan ng LED, no? Hindi yan basta napapalitan. Walang nabibiling ganon. So pag nasira yan, kahit sa mga brands, at sa mga Honda Click pag nasira yung headlight nila, palit buong headlight yan, no? Buong assembly bibilihin mo. No, ganun din sa mga China bike na motor na fully LED, wala kayong choice yan kundi bumili ng bago. So maliban na lang kung mayroon kayong kilala or marunong kayong pwede kayong diskartehan para gawa ng paraan, para kasi sayang naman, di ba? So may mga paraan naman, kaya nang bihira lang yung talagang gumagawa ng modification ng headlight or mga LED na pwedeng i-modify. So itong papakita ko sa inyo, idea lang, hindi to tutorial. No, papakita ko lang kung anong discarding ginawa ko. So hindi to tutorial, inulit ko, hindi to tutorial ha. Papakita ko lang to kung paano ko siya ko siya nilagay, no? Para magkaroon ka ng idea. Tapos may konting wiring din, no? Actually madali lang naman Sundan niyo lang yung flow ng headlight nyo. Madali nyo matutukoy. Okay? So, ganito mga paps. Panoorin mo to, paps, para magkaroon ka ng idea kung anong pwede mong gawin. Kasi sa headlight ko mga paps, makikita nyo, ayan, ito kinalas ko na nga Kinalas ko na. Ito, ni-modify ko na talaga to. Kasi medyo may kamahalan din kung magpapalit ka ng buong ganito. May kamahalan yan. No? Ayun ang disadvantage talaga ng mga motor ngayon, lalo sa mga scooter na fully LED. May kamahalan talaga. Kaya dyan nilalabas yung modification, no? Pagiging creative nyo, pagiging DIY nyo sa mga motor nyo. Okay, mga paps, pakita ko na sa inyo para magkaroon ka ng idea. Paps, hindi to tutorial ha. Papakita ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung ano yung pwede yung diskarte na pwede yung gawin kapag napundi or nasira na yung totally yung headlight, LED headlight ng motor nyo. Kasi nga built-in yan Hindi yan tulad ng bulb na pag napundi, papalitan mo lang. Ganun. Okay, mga paps, tara. Simulan natin. Okay mga paps, pagbibigyan lang natin yung ating kapaps na nagtatanong paano ko raw kinabit yung driving mini light sa headlight ko. Mga paps, iunahan ko na kayo, no? Hindi to tutorial, papakita ko lang sa inyo kung saan ko kinabit o paano ko kinabit yung driving mini light. Okay, nakikita niyo naman sa video, ayan So, para lang magkaroon kayo ng idea. Okay, ganito mga paps, ayan. Ipopokus ko ha. Yan. Yan sa kinabit. Yan. Alam niyo mga paps, no? Itong motor ko ay na Rusi Passion ay version 1, no? Lahat ng version 1 ang issue ay headlight, no? Kasi yung pinaka headlight ng version 1 ay bulb to, no? Size T19. Yung iba
akala nila pag nagpalit sila ng bulb na LED ay lilinaw na yung liliwanag na yung kanilang headlight. Mali. Kahit anong palit mo ng T90 na LED, hindi yan lilinaw. Kasi mali yung design na ginawa ni Rusi sa version 1. Kaya sa mapapansin nyo yung mga bagong version na nila, in-improve nila yung headlight, no? Ito mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung pagkakamali ni Rusi talaga. Alam niyo mga paps, nung bago kong bili to, yung stock pa yung bulb ng headlight, halos wala akong makita sa kalsada. Sabi ko, ano ba to? Anong klaseng headlight to? Naku po, napakadilim. Kapaka sa dilim. Kaya ang una, nagpalit pa ako ng ng T19 na LED na kulay puti, no? Ganun kahit pa paano, lumiwanag naman kumpara naman sa stock. Kaya lang di ako na-satisfied, parang nangangawa, parang na kayo, naglagay na ako ng driving mini light talaga. Okay? Mga paps, bago ko yung explain yung wiring ipakita ko muna sa inyo yung harap. Yeah. Mga paps. Yan mga paps, Yan. Yan itsura niya sa loob. Yan. Yan itsura niya sa loob. Yan. Ang pagkakamali ni Rusi dito, mga paps, nakikita niyo mga kintab dyan sa baba. Ito, sa baba na yan, tsaka yung sa gilid na to. Wala yan mga paps. Ang kintab lang yan dun sa may dun sa kinabitan ng driving mini light. Ganyan yan. Kaya sobrang labo talaga, sobrang grabe. Halos wala akong makita sa kalsada. Kaya ginawa ko, nagdikit ako ng yung na yun, parang silver na yan. Sticker yan Ako na nagkabit yan. Wala yan sa stock, sa version 1, wala yan. Kulay black yan. Pati yan. Nakatulong yung mga paps nung nagdikit ako niyan. Tapos nagkabit ako ng driving mini light sa loob. I-modify ko. Ang pinakamahirap lang nito mga paps, yung pagkakalas ng lens. Ingat lang kayo. So kailangan yung painitan yung bawat yan. Gilid niyan. Para makalas nyo unti-unti. May alam ko, may video ako nito. Share ko lang din dito sa video. Okay? Paano magkalas na itong lens na yan. Okay? Itong video na to ay sinishare ko lang dahil may nagtatanong na kapaps natin kung paano raw ikabit yung driving mini light. So ito pinapakita ko lang kasi sa ibang version kasi iba na yung design. Walang butas yun. Nakatulad ng version 2. Ay, version 1, sorry. Mga version 2 or pataas, diskarte na lang talaga. Diskarte. Sukatin nyo muna maigi bago kayo magbutas. Okay? Tapos, kapag sinalpak nyo na yung driving mini light, i-align nyo muna yung buga. No? Bago nyo i-fix katulad sa akin. Okay? So, ganun din sa kabila. No? I-align nyo muna yung buga bago nyo i-fix yung driving mini light. Kasi pag hindi nyo nilagay ng dikit yan, kaalog-alog yan. Okay? Yun lang. No? Ulitin ko, bago nyo i-fix o bago nyo dikitan yung driving mini light, parehas na yan, ay i-align nyo muna yung buga. No? I-balance nyo muna yung buga ng driving mini light nyo. Pag okay na yung buga, tsaka nyo yung dikitan. Okay? So, continue tayo sa pag-wire, no? So, syempre, ang driving mini light ay may tatlong kulay. Black, no? Merong yellow, merong red, no? Ang gagawin nyo ganito. Yung black, pagsamahin nyo. No? Black, pagsamahin nyo. Yung yellow, pagsamahin nyo. Yung red, pagsamahin nyo. Okay? Yung dalawang black, kukonek nyo sa green wire ng headlight. Dito sa socket. Dito, to. Hanapin nyo yung green wire. Kukonek nyo doon yung black wire ng driving mini light. Okay?
Tapos tong yellow, pwede nyo i-connect to sa, depende sa inyo eh, kung ano yung gusto nyo gawing head, low or high, no? Pwede nyo ikabit sa white wire or blue, no? Mamili na lang kayo kung anong gusto nyo gawing high and low. Sorry mga paps ha, medyo masama pa na paramdam ko eh. So ito, dito naman tayo sa red. Ganun din sa yellow, yung red wire, ito yung puti, no? Pwede nyo gawing ikabit sa white or blue, no? Pwede nyo gawing low or high. Depende sa inyo mga paps, okay? Tatlo lang naman yan pagkakapitan nyo. Okay? Yung ulitin ko, yung black, ito yung sa ground, kakabit nyo sa green wire ng motor. Yung green wire kasi ay yung pinaka-ground ng ating motor. Okay? High ay yung blue wire ng ng headlight ng motor nyo. So, tapos yung white ay yung low. So, itong yellow tsaka red, dun yung kakabit. Alin man dun sa dalawang kulay na binanggat ko na white tsaka blue. Bahala na kayo mamili dyan kung saan sila tatap. Okay? So, ayun mga paps, no? Sana nakatulong to video. At itong video na to, hindi to tutorial. Inulit ko, hindi to tutorial. Pinakita ko lang sa inyo yung paano ko siya kinabit, no? Para magkaroon lang kayo ng idea. Okay? So, ayun lang mga paps. Sana nakatulong to kahit paano. Yun lang. Drive safe lagi. Bye-bye. Ingat.